paano mag-qualify ng mga tao through workflow automation. Yo, before we continue, just a quick announcement. If you are a freelancer at gusto mong ma-automate yung freelancing business mo, join my 5-day automation challenge in the link below. Today, ang gagawin natin for the automation ay paano mag-qualify ng mga tao through workflow automation. Nakikita nyo tong finished product dito na na automation. So ito yung pagka-qualify ng tao kung qualified ba siya o hindi. So gagawin natin to from scratch. Okay. So open tayo ng new workflow. So by the way, meron tayo ditong survey form. So para medyo alam niyo yung context. So meron tayong survey form na if ito. Yan. So merong mga questions diyan. And nandito lang talaga yung ano niya. If wala silang pera, hindi sila qualified. Tapos if ayaw nilang mag-start, ayaw nilang maglabas ng capital for investment, kunyari nag-no sila diyan. So disqualified din sila. Yan. So pero pag meron silang 10,000 to 50 and above, qualified na sila. So yun yung context. So kailangan natin ma-qualify yung mga taong yun. Okay, so let's create it from scratch. Okay, so try dito and gawa tayo from scratch. Gawin natin dito is qualifying prospect. Yeah. Okay, so ilalagay natin dito yung sa trigger natin yung survey form. Survey form yan. Yan. So application panel. Then save. Tapos pangalanan lang natin survey for to application panel. Yan. So para alam natin kung anong klaseng survey form yan. Okay, so first things first. Since nagsagot sila, hindi natin alam kung qualified o disqualified sila, di ba? So ang gagawin natin is gagawa tayo ng if else. So click natin to, mag-if else tayo. Yan. So dito tatanungin natin muna is willing ba sila mag-invest? Willing to invest. Yan. So dito ang ilalagay natin is oo. Tapos dito hindi. Hindi. Yan. So dito search natin capital. Yeah, agree to capital. Ito yung custom field. Tapos yes. Tapos ito no, yan lang yan. So may lalabas na dalawang branch. Okay, so save natin. Don't forget to save every time may changes. Yan. So ngayon, if willing sila mag-invest, nag-yes sila, willing ba sila to ano ba sila, may pera ba sila o wala? Kasi yun yung next question. If zero yung ano nila, capital nila, di hindi pa rin sila pasok. Pero if 10,000 and above, pasok na sila. Okay, so yung next ulit is mag-i-if else ulit tayo. Yan, so may pera ba? Yan. Meron. So ito, wala. Yan. Oops, hindi pala natin nalagyan. Yan. So dito maglalagay tayo ng capital ulit. Yan. So in capital investment is not zero. Yan. So yan lang yung ilalagay natin. Tapos save. Then save ulit dito.
Yan, so meron na tayong dalawang layer ng ano, ng workflow. So dito, if hindi sila willing mag-invest, wala rin silang pera, so dito tayo maglalagay ng tag. So contact tag, contact tag, add contact tag. So meron tayo ditong poor. Yan, so poor. So lagay natin dito, lalagay natin yung pangalan na poor para alam natin kung anong tag siya just by looking at the workflow na. Ayan, so yan siya, workflow tag. Tapos dito, imbis na maglagay rin tayo ng tag na poor, maglalagay na lang tayo ng go-to. Yan, so go-to. So yung go-to, ang purpose niya is papuntahin sa kung saang specific part ng workflow yung tao. Yan, so dito natin ilalagay. Yan, so imbes na gumawa pa tayo ng another tag dito, i-go-to na lang natin siya papunta dito. Since parehas naman silang disqualified. Yan. Tapos dito pwede ka na maglagay ng email. Yan, na disqualified sila. So lagay tayo dyan. Sabihin natin si Panelfy. Si Panelfy ay admin, support. So admin nga. Yan. Yan. Tapos you did not qualify to our you did not qualify to our requirements. Yan. Tapos dito maglagay ka na ng ano ng message kay ChatGPT. So lagyan lang muna natin insert message. Yan. Save. So wala muna tayong lalagay ng message. Okay, so dito after nilang may pera sila, maglalagay ulit tayo dito ng another if else. Kasi iba-bracket natin sila kung saang bracket sila ng investment. Yan, so gaano ka yaman. Yan, so dito lalagay tayo ng capital. Tapos is yan, so dito 10,000 to, pwede bang i-copy yung hindi pwede. Sige. So lagay natin dito 10K to 50K. Yan. Tapos duplicate lang natin to. Yan. So dito ay 50K to 99K. Then duplicate ulit. Dito ay 100K to 199K. Yan. So duplicate ulit. Then dito 200 to 499. So 200K to 499. Yan. Tapos dito ay 500K and above. Yan. So yung automation natin will look like this. So ganyan na siya. Yan. So dito maglalagay na tayo ng so na-qualified na pagdating dito, and then dito maglalagay na tayo ng contact tag. Yan. So dito meron na tayong tag ng mga pera dito. Kasi nagawa naman na talaga yung yung workflow na yun. So yan, meron na tayong mga tag na ganyan. So dito lalagay natin to. Lagay lang natin ang pangalan na 10K to 50K. Yan. Tapos i-duplicate na lang natin to. Then palitan natin ng tag.
50K. Ayan. So, lumalabas agad siya. Dito, bigay natin 50K to 99K. Yan. So, copy lang natin. And then, dito ay 100. Yan. So, 100. Oops. Oops, oops, oops. Yan. 100 to 199K. Then, copy lang natin to. Then, dito ay 200. Yun. So, dito ay 200 to 499. Yan. Tapos, last but not least is 500. Yan siya. So, 500 or more. Or more. Yan. So, save ulit natin. Okay. So, dito maglalagay na tayo ng ah, email follow-up. Kasi pag hindi sila after nila ma-qualify, merong calendar na makikita. So ngayon, pag hindi pa sila nag-book ng appointment doon sa calendar, kailangan ma-follow up sila to schedule an appointment doon sa calendar. So mapapabalik dapat sila sa calendar. So dito maglalagay ka na ng ah, waiting time. So waiting time na dito. So siguro after 30 minutes, merong immediate. So merong 30 minutes. Wait 30 minutes. Yan. So, tsaka ka palang maglalagay ng email. So, i-copy na lang natin tong email na to. Copy action. Yan. Lagyan natin dito. So, syempre, papalitan mo lang yung subject line. Did you forget something? Yan. Yan lang. Tapos, save. Okay. Dito, may immediate email dapat. Yan, dyan. Immediate email na kinocongratulate mo sila. Congratulations. Yan. So dito, ang sumunod nito is puro wait 1 day na to. So dito, babaguhin mo lang to ng 1 day. Wait 1 day. Dito ay email ulit. So, bahala na kayo sa email niyan, pero ano mo na lang. So dito siguro ang pinaka kailangan natin is second day email. Yan. So para malaman mo kung pang ilang email na siya. So first day email. Importante yung pagpapangalan ng mga function sa workflow. Immediate. Immediate email. Yan. So, pag napangalanan mo kasi sila, makikita mo agad, para sa ano pala to. Para sa ano pala to. Para sa ano pala to. So, ganun siya. So, ito, disqualification email. Disqualification. Yan. So, dito pa lang malalaman mo na kung para saan yung email. Di ba? Mali pala. Kulang pala to. First day. Yan. Dito, copy action. Ito pala. Copy action natin. Then, dito, lalagay mo na lang third day. So, syempre, yung kayo nang bahala dun sa subject line tsaka sa message. Then, duplicate lang ulit. Fourth day.
Yan. Tapos, duplicate lang ulit. 5th day. Yan. So, as long na hindi pa sila so, last na, yan. So far, ang gagawin natin, since ito, hindi na natin ito i-duplicate lahat ito papunta dito, gagamit tayo ng go to. Go to. Yan. Papunta dyan. Yan. So, go to. Go to. Go to. Yan. So, para lahat sila, dito didiretso sa isang ano na to. So, hindi ka na nag-duplicate ng workflow, di ba? Nakaka-apekto kasi yun sa speed ng workflow pag sobrang daming function yung nandun. So, kunyari, dinuplicate mo lang to lahat mula dito pababa, tapos dinuplicate mo siya dito, dito, tapos dito. Maapektuhan yung load speed nung workflow. So, imbis na ganun, i-go to mo na lang siya papunta dun sa isang line. Kung pare-parehas lang naman yung isi-send mo. So, para mas mabilis yung function ng workflow and automation. So, yun. After nito, masisenda na sila ng last walkthrough. So, after nila mag-send ng survey, if hindi sila willing mag-invest, mapupunta sila dito, matatag sila as poor, and masisendan sila ng disqualification email. Ngayon, if may willing sila mag-invest, pero wala naman silang pera, mapupunta sila dito and matatag pa rin sila as poor and then masisendan sila ng disqualification email. Ngayon, if may pera naman sila, willing sila mag-invest, dito sila pupunta. So ngayon, anong bracket naman sila ngayon? So pag nakuha mo na yung bracket, mapupunta na sila dito masisenda na sila ng immediate email and then if hindi sila agad mag-schedule ng appointment sa calendar, mag-go through sila dito sa follow-up email sequence na to. Yan. That's all for today. By the way, this is Master Ash, and if you like more of this content, just subscribe and share it to your friends, and see you on the next video.